Nagsimula ang kwento habang ang isa sa mga pinuno ng isang kriminal na organisasyon ay nakatitig sa bar aisles ng baril. Ang pangalan niya ay Nagishima, at hindi siya natatakot. Siya ang nagbigay ng baril sa lalaki, at ipinaliwanag niya na mayroon din siya nito. Gayunpaman, ang pagkakaiba ni Nagishima at ng lalaki ay hindi niya basta-basta binubunot ang kanyang armas. Ipinaalala niya sa lalaking nagngangalang Hiroshi na mayroon silang mabilisang laban at sinabihan siyang paputukan na ito. Natakot ng husto si Hiroshi habang sinusubukan niyang protektahan ang isang tao, at nanginag siya nang hindi mapigilan. Napagod na si Nagishima sa paghihintay, kaya malakas niyang hiniling kay Hiroshi na paputukan ito, at ginawa nga niya. Gayunpaman, ilang milisegundo bago pa man makalabit ni Hiroshi ang gatilyo, natuklasan niyang may bala na nakapasok na sa kanyang utak. Natigilan si Hiroshi dahil nangangahulugan ito na mas mabilis na nahila ni Nagishima ang kanyang baril at pinaputok ito kaysa sa kanyang pagkaladkad sa gatilyo ng kanyang baril. Ipinaalala ni Nagishima sa lalaki na bahagi siya ng Gokyudo, at ang pagiging mabilis sa pagbunot ay ang kanyang kasanayan sa Gokyudo. Si Hiroshi ang huling bodyguard, kaya isang babae at isang bata na lang ang natira. Sa ibang bahagi, dumaan ang ating bida na si Tanaka, sa isang maingay at nakakainis na negosyante. Napansin ni Tanaka ang isang teleponong nahulog mula sa bulsa ng lalaki, kaya nagpa siyang kumilos. Nang sandaling iyon, nagulat ang lahat sa isang malakas na ingay na parang gulong na pumutok, at nakita natin na kahit papaano ay nasalo ni Tanaka ang telepono bago pa man ito bumagsak sa lupa. Magalang na sinabi ni Tanaka sa lalaki na may nalaglag siyang bagay, at nagpasalamat ang lalaki sa pagliligtas sa kanyang personal na telepono. Mas interesado si Tanaka sa lalagyan ng telepono ng lalaki, dahil ito ay ang limited edition na Flash Princess anime. Hindi rin ito isang regular na palabas, ito ay ang napakabihirang modelo na Heath. Natigilan ang lalaki nang marinig ang isang taong may napakaraming kaalaman tungkol sa anime na ito, at naging malinaw sa kanya na si Tanaka ay isang otaku na katulad niya. Kinumpirma ni Tanaka na napanood na niya ang lahat ng 17 season ng anime, at lahat ay nakatitig sa mga weirdo habang pinagmamasdan nila ang anime girl na nagngangalang Heath. Karaniwan, gusto ng lahat ang mga cute na karakter, ngunit ang dalawang ito ay tagahanga ng bad girl. Sa anime, may mga halimaw na ipinanganak mula sa kalungkutan na nananakit ng mga tao, at si Heath ang kanilang tagapagtanggol. Gusto ng mga bayani na wakasan ang mga halimaw na ito, ngunit matapang na hinaranggan sila ni Heath. Ang mga lalaking ito ay bihasa sa kaalaman ng anime, at binibigkas pa nila ang kanilang mga paboritong quote mula rito. Hanga ang lalaki kay Tanaka dahil napakabata pa niya, ngunit talagang alam niya ang kanyang mga kasanayan pagdating sa mataas na kalidad na anime. Bigla siyang nabigla nang magsimulang gumawa si Tanaka ng kakaiba sa kanyang mukha. Humingi ng tawad si Tanaka at ipinaliwanag na hindi niya kayang ngumiti or tumawa. Natatakot siya na ang kanyang seryosong mukha ay nagpapamukhang hindi siya nasisiyahan sa kanyang sarili gayong, sa katunayan, gusto niya ang usapan nila tungkol sa prinsesa, kaya sinubukan niyang hubugin ang kanyang mukha sa anyo ng isang ngiti. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay sobrang naninigas dahil sa pagiging seryoso sa lahat ng oras, kaya hindi ito gumana. Tumawa ang negosyante nang makita niyang nakakatawa si Tanaka, at ibinigay niya sa kanya ang kanyang business card. Ang karakter para sa kanyang pangalan ay Gakyudo, ngunit ipinakilala niya ang kanyang sarili at ipinaliwanag na ito ay binibigkas na Kimura. Gayun din, ang karakter ni Tanaka ay ninja, ngunit sinabi niyang ito ay binabasa bilang Tanaka. Bago pa sila makapag-usap, nakatanggap si Kimura ng isang tawag para sa negosyo, at naghiwalay sila ng landas. Umaasa si Kimura na makakausap niya muli si Tanaka tungkol sa prinsesa balang araw, at sa palagay ni Tanaka ay medyo interesante rin ang lalaki. Maya-maya lang, isang uwak ang lumapit sa mukha ni Tanaka at sinabi ang code 334. Dinukot na ang gobernador, at sinabihan si Tanaka na asikasuhin ito sa lalong madaling panahon. Pagbalik sa bodega, nakita natin na si Nagishima ang dumukot sa gobernador. Ipinaalala niya kay Nagishima na may mga seryosong kahihinatnan ang pakikialam sa politiko at nagbabala na malapit nang dumating ang mga pulis. Natuwa si Nagishima at ang kanyang mga tauhan sa kanyang mga banta, ngunit nagpaputok si Nagishima sa paligid niya, na nagdulot ng takot sa kanyang puso at nagpapaalala sa kanya kung sino ang may kontrol.
Ipinaliwanag niya na tila hindi niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Sila ang mga Gokyudo, at hindi sila natatakot sa mga politiko or sa pulisya. Sa katunayan, kabaligtaran nito. Nanginginig ang mga tinatawag na awtoridad sa harap ng Gokyudo at sumusunod sa kanilang kagustuhan. Inihayag niya na ang gobernador ay talagang pain, at ang layunin nito ay akitin ang isang partikular na grupo. Natakot ang gobernador nang mapagtanto niya kung sino ang sinusubukan nilang akitin, ngunit huli na ang lahat. Ang matalim na basag ng nababasag na salamin ay nagpabelang ng atensyon ng lahat sa isang bintana, ngunit nakakita lamang ng kakaibang butas ng bala. Bigla, ang gobernador at ang kanyang anak na babae ay biglang nakapiring, at wala rin silang marinig, dahil may naglagay ng headphone sa kanilang mga tainga. Malakas na musikang anime ang tumutugtog sa headphones sa kung anong dahilan, at talagang nalito ang mga Gokyudo. Nang sandaling iyon, tinawag siya ng kanang kamay ni Nagishima na si Hakichi, ngunit lahat ay natakot nang makita nila ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Hakichi na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, at nakita natin na natanggal ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Humingi siya ng paumanhin sa pagkabigo, at nakita natin na kagagawan ito ni Tanaka. Nagkagulo ang silid dahil hindi maintindihan ng Gokyudo kung paano madaling napaslang si Hakichi, at napagtanto ni Nagishima na sa wakas ay nandito na ang grupong kanilang tina-target. Hindi nagpapigil ang mga politiko at pulis sa Gokyudo dahil ang inaalala lang nila ay ang kanilang nemesis. Ang nemesis na ito ay nagpapadala ng takot sa Gokyudo, at nararapat lamang, habang ang isang hindi nakikitang puwersa ay nag-aangkin ng sunod-sunod sa isang walang awang pagpapakita ng nakakasawi na katumpakan. Matagal nang hinihintay ni Nagishima ang sandaling ito, dahil ang nemesis na ito ay isang buhay at humihingang kwentong bayan sa mundo ng Gokyudo. Binanggit ni Nagishima ang isang sinaunang propesya ng Gokyudo tungkol sa kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay mag-asal ng masama sa ilalim ng mundo, ngunit siya ay naantala. Lumingon siya upang makita ang isang kakaibang lalaki sa likuran niya, at natakot si Nagishima nang makitang wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang natira. Ang kakaibang lalaking ito ay si Tanaka, at natapos niyang bigkasan ang propesya. Nakasaad dito na kung ang isang tao ay mag-asal ng masama sa ilalim ng mundo, ang ninja ay tatawagan. Pagkatapos ay nabigla si Nagishima nang sabihin sa kanya ni Tanaka na bilisan at magpaputok at ipinaliwanag na ang unang magpapaputok ang panalo. Sa halip, tinanong ni Nagishima kung ano ang problema sa ninja, at malinaw na naiinis si Tanaka na ang lalaking ito ay mas gustong magsalita kaysa magpaputok. Labis na nadismaya si Nagishima habang itinuturo niya na sa tuwing sinusubukan ng Gokyudo na kumita, palaging sumusulpot ang ninja at dinudurog sila gamit ang kanilang nakakabaliw na puwersa, gusto niyang malaman kung bakit. Kaya, tiningnan ni Tanaka ang gobernador at ang kanyang anak na babae. Simple lang ang sagot ni Tanaka. Kinakaladkad ng Gokyudo ang mga bata sa kanilang mga kasuklam-suklam na krimen, at ang kalupitang ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman makatawa or ngumiti si Tanaka. Sinisi ni Nagishima ang ninja sa pagsira ng lahat, ngunit wala nang interes si Tanaka na makipag-usap pa sa kanya. Hiniling niya kay Nagishima na paputukan siya, kaya ginawa niya, ngunit ang bilis ng bala ay napakabagal kumpara kay Tanaka. Agad na naiwasan ni Tanaka ang bala at inatake ang ulo ni Nagishima gamit ang kanyang kamay. Hangang-hanga si Nagishima sa ninja dahil hindi na siya kinailangang pahirapan ni Tanaka. Sa halip, natalo niya ang bilis ng bala. Gayunpaman, nagpakita ng kumpiyansa si Nagishima na mananaig ang Gokyudo dahil mayroong isang lalaking manggaguna sa kanila. Gayunpaman, hindi siya ang lalaking iyon, dahil sa wakas ay bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ang pag-atake ni Tanaka ay tinatawag na Blade of Darkness, at idineklara niya na ang kanyang target ay nalipol na. Kinaumagahan, iniimbestigahan ng ilang pulis ang pinangyarihan ng krimen. Ligtas ang gobernador at ang kanyang anak na babae, at nalipol lahat ang mga tauhan ni Nagishima. Tinawag ito ni Superintendent Marco na Codenen, na nangangahulugang may ninja na sangkot. Mas mabilis na naaamoy ng mga ninja ang mga krimen sa ilalim ng lupa kaysa sa mga pulis, at nalipol nila ang mga kontrabida. Ang tanging iniiwan nila ay ang mga bangkay ng mga kriminal at ang mga biktima na ligtas na nakasilid. Ang mga modernong ninja ay walang pinaglilangkuran, at hindi sila nakatali sa pera, kapangyarihan, or mga batas ng bansa.
Pinapas lang nila ang kasamaan ayon sa sarili nilang mga patakaran, na siyang dahilan kung bakit sila parang isang anti-hero. Hindi maiwasang humanga sa kanila ng isa sa mga investigador, at napaisip na lang si Marco kung ano ang hitsura nila. Sa ibang lugar, nakita ng ilan sa mga dating kaklase ni Tanaka si Tanaka, at napaisip sila kung dapat ba nila itong imbitahan sa isang party. Tumanggi ang isa sa mga lalaki dahil hindi kailanman ngumingiti si Tanaka, at sinabi niyang hindi iyon ang tipo ng tao na gusto niya sa isang party. Narinig sila ni Tanaka habang paalis sila at itinuro na hindi naman sa ayaw niyang ngumiti or tumawa, hindi niya talaga kaya. Sinusubukan ni Tanaka na alalahanin kung kailan nagsimula ang kanyang kawalan ng kakayahang ngumiti at kung paano sinabi sa kanya ng isang doktor na ito ay dahil sa trauma. Malabo lang ang mga alaala ni Tanaka noong kanyang pagkabata, at ang isa ay ang isang lalaking may tato na malupit na umaatake sa isang tao. Nakita ni Tanaka ang ilang taong nakangiti sa paligid niya, kaya ipinahayag niya na hanggat siya lang ang hindi nakakangiti, iyon na lang ang mahalaga. Pagkalipas ng ilang panahon, nilipol ni Tanaka ang Gokyudo, at isinumpa niya sila dahil sa kanilang mga kasuklam-suklam na krimen. Nang mga sandaling iyon, nakakita siya ng ilang kaina-hinalang kupon at napansin niyang may kakaibang amoy ang mga ito. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Tanaka si Lolo Kenchi. Ginamit ni Tanaka ang kanyang kasanayan upang buksan ang isang bote ng soda, at humanga si Kenchi nang makitang nalampasan siya ng kanyang apprentice. Ang pag-atake ni Tanaka ay kasabay ng matamis na tono ng pagsira ng sound barrier, at pinuri ni Kenchi si Tanaka sa pagkakaroon ng isang mahusay na Blade of Darkness. Ipinakita sa kanya ni Tanaka ang mga kupon na kanyang natagpuan, at agad na naamoy ni Kenchi ang amoy ng bawal na gamot. Papel na ibinabad sa likidong bawal na gamot na pinupunit na parang mga kupon na dinidilaan ng mga tao para makabili. Isang bagong bawal na gamot ang kumakalat sa Tokyo kamakailan, kaya naniniwala si Kenchi na maaaring ito na nga. Ipinaliwanag ni Tanaka na ang mga Gokyudo ay kumikilos ng kakaiba nitong mga nakaraang araw habang hinihintay nila siyang dumating. Para bang naguudyok sila ng gulo para lang magpakita ang ninja, kaya sigurado si Tanaka na may binabalak sila. Sinubukan ni Kenchi na baguhin ang mood sa pamamagitan ng isang biro, ngunit nadismaya siya nang makitang hindi pa rin niya mapangiti si Tanaka. Nang sandaling iyon, isang galit na customer ang nagreklamo tungkol sa umaapaw na ashtray, kaya ipinakita ni Kenchi ang kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pamamagitan ng pag-aalaga nito sa isang iglap. Pinrotektahan ng mga ninja ang mga tao sa bansang ito sa loob ng daan-daang taon, at si Kenchi ay isa sa 8 Imperial Ninja. Anuman ang mga pakana na pinaplano ng mga Gokyudo, kung magdudulot sila ng gulo sa underworld, nangako si Kenchi na lilipulin silang lahat. Kinabukasan, nagmadali si Tanaka sa isang lugar. Nagsimula siyang magpanik nang mapagtanto niyang huli na siya, at nakita natin na pumunta siya sa tindahan ng princess para bumili ng ilang limited edition na mga item na ngayon lang mabibili. Kailangang magmadali si Tanaka sa dulo ng pila, kung saan nagulat siyang makatagpo si Kimura. Kalalabas lang ng pinakabagong episode ng Princess, kaya maraming mapag-uusapan ang dalawa. Pakiramdam ni Kimura ay maaaring maging mabuti talagang kaibigan si Tanaka dahil sa kanilang magandang pagsasama, at iniisip ni Tanaka kung ang tadhana ba ang dahilan kung bakit sila muling nagkita. Matapos gumastos ng labis sa mga paninda ni Princess, nagkasundo ang dalawa na kumain ng tanghalian. Nagalit si Kimura nang ikwento niya ang isang epikong eksena ng pagtataksil sa princess, at hindi niya mapigil ang mapaiyak nang maalala kung paano nagtiyaga si Heath sa huling episode. Kilala ng lahat sa restaurant si Kimura, dahil napakabait niya at palaging nagbibigay sa kanila ng mga tip tungkol sa buhay. Nagtawanan silang lahat pagkatapos magbiro si Kimura, kaya sinubukan ni Tanaka na sumali. Ayaw ni Tanaka na magmukhang walang galang dahil hindi siya nasisiyahan tulad ng iba, ngunit hindi pa rin maipahayag ng kanyang mukha ang saya. Gusto ni Tanaka na baguhin ito tungkol sa kanyang sarili, kaya may mungkahi si Kimura. Una, tinanong niya si Tanaka kung mayroon siyang mga kaibigan, ngunit wala si Tanaka. Ipinaliwanag ni Kimura na ang pinakamahusay na paraan para baguhin ni Tanaka ang bahaging iyon tungkol sa kanyang sarili ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Sa kasamaang palad, ipinaalala ni Tanaka sa kanya na ang kanyang mukha ay hindi kailanman nagpapakita ng anumang emosyon, kaya halos imposible para sa kanya na magkaroon ng kahit sinong kaibigan, kahit sa paaralan.
Naiintindihan na ngayon ni Kimura at sinabi kay Tanaka na magiging kaibigan niya ito. Nalito si Tanaka nang may lumabas na hangin sa kanyang bibig, at itinuro ni Kimura na isa itong pagtawa. Ito ang unang beses niyang gumawa nito, at labis na natuwa si Kimura para sa kanyang bagong kaibigan. Pagkatapos, hiniling ng dalawa na matapos na nila ang pagbabalik tanaw sa buong season ng Princess, ngunit kailangan ni Kimura na magtrabaho. Kalahati pa lang ng season 17 ang narating nila, ngunit ayos lang dahil nagpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan at planong magpatuloy sa susunod. Habang puno ng merch ang kanilang mga kamay, nagpaalam ang dalawang lalaki at naghiwalay. Gusto agad ni Tanaka na makita ang kanyang lolo dahil gusto niyang sabihin dito na sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nagkaroon siya ng kaibigan. Gayunpaman, sa restaurant ng kanyang lolo, nakatanggap si Kenchi ng mensahe mula sa uwak at nagpasya na kailangan niyang magsara ng maaga ngayon. Sa ibang lugar, nakipagkita si Kimura sa kanyang driver na nagngangalang Yozawa, na nagpaalala sa kanya na mayroon siyang malaking trabaho na paparating. Sa kotse, nagbago ang ekspresyon ni Kimura, at itinuro ni Yozawa na nagpapakita na ang kanyang tunay na mukha. Pagkatapos ay inalis ni Kimura ang kanyang damit at ipinakita ang ilang mga tato na tumatakip sa kanyang itaas na katawan at ang mga marka ng Gokyudo. Sinabihan si Kimura na magulo ang pamilya. Sinisira ng mga ninja ang kanilang kita, at humihina ang mga Gokyudo. Ang kanilang mga nakababatang miyembro ay lumalayo sa kanila at sumasali sa mga gang na hindi yakuza. Sinabi ni Yozawa na mas magiging madali ang mga bagay kung si Kimura ang magiging pinuno ng Gokyudo, ngunit hindi gusto ni Kimura ang ideyang iyon, dahil talagang nasisiyahan siya sa pagiging isang simpleng manggagawa sa opisina. Tungkol naman sa kanyang papel sa underworld, ayos lang sa kanya na manatili bilang shadow boss. Gayunpaman, may plano si Kimura para sa paghawak sa ninja, at nakita natin na may kinalaman ito sa pahayagan na may bawal na gamot. Sa ibang lugar, dumating si Tanaka sa restaurant ni Kenchi at nalaman niyang maaga itong nagsara. Sa isa sa mga base ng Gokyudo, dalawa sa kanilang mga paksayon ang nag-aaway. Pumasok si Kimura sa silid, at nakita natin na mayroon siyang ibang-iba na kilos. Siya ang tumawag ng pulong, at ipinakilala niya ang sarili bilang shadow boss ng Takamota. Sa labas, nakita natin na dumating na si Kenchi para sa kanyang misyon. Nag-isip siya ng magandang biro na sasabihin kay Tanaka, at sigurado siyang sa wakas ay mapapangiti siya nito. Sa loob, ibinahagi ni Kimura sa lahat na nakaisip siya ng paraan para maayos nila ang kanilang pinakamatinding kaaway, isang paraan para tuluyang mapuksa ng mga Gokyudo ang ninja. Pagbalik sa labas, inamin ni Kenchi na hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng mga Gokyudo sa pulong na ito, ngunit hindi mahalaga. Kung may balak silang masama, lilipulin niya lang sila. Nagbigay si Kimura ng talumpati sa lahat ng nangungunang kingpin sa Gokyudo tungkol sa isang malaking tagumpay na natamo nila laban sa mga ninja noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang talumpati ay lubos na nakaka-inspire, kaya naging emosyonal si Yozawa dahil nagpapasalamat siya na maging kakampi ni Kimura. Hindi lamang si Yozawa ang naantig sa talumpati, dahil nakita niya na lahat ng matataas na pinuno ng Gokyudo ay nagagalak sa kanyang palad. Sila ang mga matataas na opisyal ng Yakuza na namamahala sa buong Tokyo, ngunit narito sila napapaiyak sa mapang-akit na talumpati ni Kimura. Ipinahayag ni Kimura na oras na para sa pagkalipol ng mga ninja at pagsisimula ng panahon ng mga Gokyudo. Ipininta niya ang isang malinaw na larawan kung paano nakabangon ang mga Gokyudo mula sa anino ng black market, at inanunsyo na ang kanilang pinakahihintay na panahon ng kasaganaan ay sa wakas ay dumating na. Noong nakaraan, ang mga ninja ang bumalik mula sa matinding pagkatalo, mas malakas pa kaysa dati. Hindi na nila kailangang umasa sa mga talon or baril, dahil ang kanilang mga kamay na kasing bilis ng kidlat ay naging mas nakakasawi kaysa sa anumang sandata. Nagresulta ito sa hindi mabilang na pagkasawi ng mga Gokyudo, dahil ang paglaban ay walang saysay. Marami sa kanilang buhay ang kinuha sa kamay ng mga ninja, kaya ang bahaging ito ng kanyang talumpati ay talagang tumatatak sa mga boss ng Yakuza. Isa sa kanila ang nagkukwento kung paano nabiktima ng masamang ninja ang kanyang ama, at isa naman ang humagulgol dahil sa pagkuha ng buhay ng kanyang amo ng ninja, kahit na mga 10 tao lang ang kanyang pinahirapan. Ang talumpati ni Kimura ay nagpaalala sa lahat ng kanilang pangamba tungkol sa pagkaubos ng Gokyudo, at desperado na sila para sa isang tagapagligtas.
Ang pagdudulot sa kanila ng kawalan ng pag-asa ang siyang eksaktong sinusubukang gawin ni Kimura, kaya ipinahayag niya na mayroon siyang solusyon. Lahat ng mga boss ay napaiyak sa ginhawa nang sabihin sa kanila ni Kimura na mayroon siyang paraan upang tuluyang mapuksa ang ninja. Lahat sila ay umaasa kay Kimura bilang kanilang tagapagligtas at nagmakaawa sa kanya na sabihin sa kanila ang kanyang plano. Nagpakasasa si Kimura sa sandali, nagagalak sa sarili niyang kapangyarihan habang nakikita niyang lahat ng mga pinuno ng Gokyudo ay naging mga tauhan niya. Habang nagpapakasaya sa kanyang sandali ng kaluwalhatian, naghanda si Kimura na ibunyag ang kanyang plano sa lahat, ngunit naantala siya ng isang kakilakilabot na tanawin. Kakapasok lang ni Kenshi sa pamamagitan ng pag-agaw sa ulo ng ilang Gokyudo, at si Kimura ay natigilan sa gulat. Natukoy ni Kenshi na ang mga lalaking ito ay talagang may masamang plano, na nangangahulugang kailangan niya silang polanan ng pagpaslang. Halata kay Kenshi na si Kimura ang pasimuno, at alam na ni Kimura na ang mapanganib na matandang ito ay isang ninja. Kinikilala ni Kimura na ang ninja ay talagang naaayon sa kanilang reputasyon, dahil mas mabilis kumilos si Kenshi kaysa sa nakikita ng mata. Walang kahit isang onsa ng takot si Kimura sa kanyang puso, habang inilalagay niya ang isang piraso ng papel na may bawal na gamot sa kanyang bibig. May nangyari sa kanyang katawan habang ang mga ugat sa paligid ng kanyang mga mata ay kumikinang na pula, at ipinahayag niya na hinihintay niya ang pagdating ng ninja. Sinabihan niya ang lahat sa silid na manood ng mabuti habang ipapakita niya mismo kung paano lilipulin ng Gokyudo ang ninja. Nakilala ni Kenshi ang mga kupon ngunit napansin niyang hindi sila pareho, dahil ibang kulay ang isang ito. Tinawid ni Kimura ang pulang carpet ng mga bangkay at maingat na pinag-isipan ang kanyang kalaban. Napakabilis ng matandang lalaki, at mabilis siyang umaatake sa malayong distansya. Hanggat nakikita niya ang matandang lalaki, sigurado si Kimura na mananalo siya. Ngunit alam niya na kung mawawala siya sa paningin niya kahit isang segundo, malamang na pagbabayaran niya ito ng kanyang buhay. May masamang kutob si Kenshi tungkol kay Kimura at nagpa siya na dapat niya itong tapusin kaagad. Sa ganoong paraan, maipapaalam niya sa pinuno at sa 8 Imperial Ninja kung gaano nagiging mapanganib ang mga Gokyudo. Sa kaibuturan, iniisip ni Kimura kung paano siya hindi pa maaaring masawi. Nagkaroon lang siya ng bagong kaibigan na nagngangalang Tanaka, at kailangan niya itong makatagpo bukas para pag-usapan ang kanilang paboritong anime. Gayun din, iniisip din ni Kenshi si Tanaka. Buong araw siyang gumagawa ng isang nakakatawang biro, at bukas ay plano niyang ilabas ito sa pag-asang mapatawa na rin si Tanaka. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakita ni Tanaka ang sarili na nakatingin sa buwan at napansin kung gaano ito kabilog. Pagbalik sa base, nagsimula ang laban kung saan sabay na sumusugod ang dalawang lalaki. Samantala, iniisip ni Tanaka kung ano ang susunod na ibibigay ng Jokai para sa kanya, dahil talagang nagustuhan niya ang huli. Naisip din niya ang kanyang unang kaibigan na si Kimura at kung ano pa bang episode ng Princess ang maaari nilang pag-usapan. Ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya ay nasa isang labanan na may bahid ng buhay at kasawian, at halos hindi nakailag si Kimura sa isa sa mga atake ni Kenshi. Si Kimura ay isang psychopath habang nagpapakawala ng ngiti, patuloy na umiiwas sa mga pag-atake na nagmumula kay Kenshi. Gayunpaman, malinaw na isang halimaw si Kenshi, dahil nawala ni Kimura ang isa sa kanyang mga kamay kahit sa kaunting sandali at muntik nang mawalan ng ulo. Malaki pa rin ang pinsalang nagawa ni Kenshi, ngunit natakpan na ni Kimura ang puwang, at nasa paningin na niya si Kenshi. Biglang sumagi sa isip ni Kenshi si Tanaka ng sandaling iyon nang sumugod si Kimura at nagpakawala ng isang nakakasawi na atake. Gayunpaman, ang punyal na itinusok sa bungo ni Kenshi ay hindi sapat upang matiyak ang tagumpay, kaya't tinapos ito ni Kimura sa pamamagitan ng malupit na pagpapaputok kay Kenshi ng ilang beses. Nanghina ang mga braso ni Kenshi, at sinabi ng mga boss ng Gokyudo na ngayon pa lamang sila nakakita ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Walang alinlangang tapos na ang labanan, kaya inanunsyo ni Kimura na matagumpay niyang napaslang ang isang ninja. Pumalakpak ang mga tao sa silid, at namangha ang lahat nang makitang gumagaling na ang higanteng sugat ni Kimura sa harap mismo ng kanilang mga mata. Para bang hindi pa sapat ang kanyang tagumpay upang makuha ang kanilang loob, ang hindi kapani-paniwalang paggaling na ito ay nagpapaisip sa kanila na si Kimura ay may kakayahang lumikha ng mga himala. Gayunpaman, buong pagmamalaking isiniwalat ni Kimura na hindi ito himala. Sa totoo lang,
Ito ang tinatawag niyang mga tiket sa impyerno. Ang mga kupon na may bawal na gamot na ibinebenta nila sa mga normal na tao ay tinatawag na Heaven's Coupons. Gayunpaman, ang ginamit niya ay isang mas pinahusay na bersyon na tinatawag niyang Hell's Coupon. Ang isang dosis lamang ay nakapagpapalakas ng katawan sa hindi kapani-paniwalang antas. Ito ang magbibigay sa Gokyudo ng bilis at lakas na kayang tapatan ang ninja. Dahil sa pantay na pisikal na kakayahan ng ninja, sigurado si Kimura na ang paggamit ng mga punyal at baril ay maglalagay sa kanila sa tuktok. Mawawala na ang kalamangan ng ninja, at ngayon ay kokontrolin na ng Gokyudo ang mundo. Muling sumabog ang silid sa paghanga ng kilalanin ng lahat si Kimura bilang kanilang landas tungo sa tagumpay. Wala nang mas hihigit pa sa pagmamalaki ni Yozawa, ngunit ipinahayag ni Kimura na nagsisimula pa lamang sila. Pagkatapos, nakaramdam si Kimura ng kakaibang pakiramdam habang nakatingin siya kay Kenchi, ngunit binaliwala niya ito. Gayunpaman, tama ang kanyang mga kutob, dahil si Kenchi ay nakakapit pa rin sa kanyang mga huling sandali ng buhay. Sinumpa ni Kenchi ang sitwasyon nang marinig niya ang lahat. Ang Gokyudo ngayon ay may kapangyarihang kayang pantayan ang ninja, at inilalagay nito ang lahat sa malaking panganib. Naramdaman ni Kenchi na mapanganib si Kimura, ngunit wala siyang ideya kung gaano siya magiging malakas. Sinabi niya na nasa 8 Imperial Ninja na ngayon ang pagtatapos ng kanyang sinimulan. Matagal nang inaalagaan ni Kenchi ang kanyang apo, at ipinahayag niya na si Tanaka ang huling pag-asa ng ninja. Kailangan pa rin niya ng maraming gabay, kaya nagmakaawa si Kenchi sa 8 Imperial Ninja na alagaan siyang mabuti. Isiniwalat ng isang flashback na si Tanaka ay isang ulila at ang mga Gokyudo ang tumapos sa buhay ng kanyang buong pamilya. Inutusan si Kenchi na palakihin si Tanaka at turuan siyang maging isang ninja na maaaring magprotekta sa bansa balang araw. Gayunpaman, ang taong namamahala ay walang puso, dahil inutusan niya si Kenchi na tapusin si Tanaka kung magpapakita ito ng kakulangan sa talento. Hindi ito pinansin ni Kenchi, at agad na sinimulan ang pagsasanay ni Tanaka. Nagpasya siyang magsimula sa pangunahing anyo ng mga teknik sa kamay ng shinobi, at ang kanyang mga unang salita kay Tanaka ay hilingin sa kanya na hawakan ang kanyang kamay. Sinabi muli ni Kenchi ang mga salitang iyon ngayon, ngunit napatunayang ito na ang kanyang huli. Pagkatapos ay pinanood ng lahat sa silid ang kanyang katawan habang nagsisimulang magningning, at natakot si Kimura nang mapagtanto niya ang plano ni Kenchi. Gayunpaman, walang oras para mag-react, nang magpasabog si Kenchi, na siyang dahilan ng kanyang kasawian at pagsira sa buong gusali. Agad na nakaramdam si Tanaka ng panginginig sa kanyang gulugod, ngunit wala siyang ideya kung ano iyon. Pagbalik sa labanan, nabigla si Kimura nang makita kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Kenchi. Pinuri niya si Kenchi sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang matiyak ang pagkasawi ng lahat ng mga boss ng Gokyudo, ngunit hindi ito pinansin ni Kimura. Ang mga Yakuza boss na iyon ay tiyak na mga piraso ng chess para sa kanya, ngunit ang mga ito ay mga pawn lamang. Ang mga taong talagang pinapahalagahan niya, na tinatawag na Akukudo of Destruction, ay nananatiling buhay. Nakaligtas sila sa pagsabog salamat sa mga Hell's Coupons, at handa silang sirain ang ninja at ang buong bansa. Handa si Kimura na pamunuan sila, kaya tinupad niya ang kanyang plano. Naaamoy ng ninja ang krimen at sesalaki ito, kaya plano ni Kimura na gamitin iyon laban sa kanila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gumawa ng masasamang gawain upang maakit ang ninja. Tiyak na matatanggap ng ninja ang pain, at doon susugod ang Gokyudo. Tungkol naman sa matandang ninja na natalo niya, pinakuha ni Kimura ang kanyang mga tauhan ng ilang piraso bilang patunay ng pag-atake ng ninja. Gusto rin ni Kimura na magpadala ng mensahe, at mayroon siyang isang masamang plano. Kinabukasan, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng isang bagay sa lupa. Mukhang kasuklam-suklam ito, at iniisip nila kung ito ba ay isang uri ng kontemporaryong piraso ng sining. Ito ay isang punyal na inilagay sa isang bante ng giniling na karne, at ito ay naging viral na sa social media. Iniisip ng mga tao na ito ay isang likhang sining ng isang hindi kilalang artist, ngunit ang katotohanan ay mas sadistiko. Malapit lang si Tanaka, kaya pinuntahan niya ito upang tingnan, ngunit nagulat siya nang makita niya ang manli ng kanyang lolo. Ang nakakapanlumo na katotohanan ay agad na tumagos sa isip ni Tanaka habang iniisip ito, at napilitan siyang isipin kung paano nasawi ang isang mabait na tao. Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng galit,
at ang matinding lakas ng kanyang puot ay nagpakalat sa mga uwak. Sa bawat bahid ng galit na nagmumula sa kanyang boses, sinabihan ni Tanaka ang isa sa mga Chatter Crows na ipaalam ito sa 8 Imperial Ninja. Tinapos ng Gokyudo ang buhay ng kanyang lolo na si Kenshi, at gusto niyang maghiganti. Habang nakatayo roon si Tanaka na nababaligtad ang kanyang buong mundo, biglang nagpakita si Kimura mula sa kung saan. Casual niyang binati ang kanyang kaibigan matapos itong aksidenteng mabangga at ipinaliwanag na agad niyang nakilala si Tanaka. May kakaibang hitsura ang buhok ni Tanaka, at napakasama ng kanyang postura. Buong pagmamalaking ibinalita ni Kimura na may nagawa siyang kamangha-mangha sa trabaho, kaya ngayong gabi ay sa kanya na ang mga inumin. Ibinaon ni Tanaka ang kanyang emosyon sa kaibuturan para umakto siyang normal, at tinukso niya si Kimura dahil sa pagmumukha niyang talunan habang may kurbata sa kanyang ulo. Habang nagbibiro si Kimura tungkol sa pagiging bagong uso nito, napansin niyang wala na ang mensaheng iniwan niya. Napagdesisyonan niyang malamang ay dumating na ang ninja para kunin ito, kaya hindi niya ito pinansin, at ang dalawang magkaibigan ay pumunta sa bar. Sa kabalintunaan, ang pagkakaibigan sa pagitan ng bida at ng kanyang kaaway ay isang tradisyon ng serye sa anime na princess na gustong-gusto ng mga lalaki. Alam nila ang tungkol sa lahat ng mga kaaway na kinakaibigan ng pangunahing bida, at mayroon pang ang isa kung saan hindi nila alam na lihim silang magkaaway habang nagiging matalik na magkaibigan. Ang alitan na nagpakita ng malaman nila ito ay talagang nakakatuwang panoorin, dahil lahat ay natakot. Ginagawa ni Tanaka ang kanyang makakaya sa pagpapanggap na normal, ngunit sa kaibuturan niya ay nalulula siya sa puot. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang wakasan ang buhay ng kanyang lolo, at galit na galit siyang nagtataka kung sino sa Gokyudo ang nasa likod nito. Samantala, iniisip ni Kimura ang kanyang mga susunod na hakbang. Sana alam niya kung saan nagtatago ang mga ninja para sila ang unang umatake. Pero sa ngayon, kailangan na lang nilang akitin palabas ang mga ito. Patuloy pa rin ang pag-aalsa ng galit sa loob ni Tanaka, at nangako siyang hahanapin kung sino ang may pananagutan para makaganti siya. Matagal nang palabas ang anime na princess kaya nasaklo na nito ang lahat ng klise ng anime. Mayroon pa nga itong episode kung saan kinukulong ng isang kaaway ang buhay ng amo ng bida. Mabilis na naging ingay ang boses ni Kimura, dahil ang tanging naiisip lang ni Tanaka ay ang kanyang lolo. Mahilig talaga si Kenshi sa kape, pero kinilala niya na ang paghuhugas ng mga problema sa buhay gamit ang alak ay isang kasiyahan ng pagiging adulto. Handa na si Tanaka na subukan ito, pero binata pa siya, at sinubukan siyang pigilan ni Kimura. May kaunting alak pa rin sa mukha ni Tanaka, at isang amoy pa lang nito ay natamba na si Tanaka. Natatakot si Kimura para sa buhay ni Tanaka habang iniisip niya kung kailangan niya ng doktor, at nagulat si Tanaka, talagang nag-aalala si Kimura sa kanya. Kaya napagdesisyonan ni Tanaka na isa siyang mabuting tao, at natutuwa siya na si Kimura ang kanyang unang kaibigan. Matapos mapagtanto na mapagkakatiwalaan niya si Kimura, humingi ng tawad si Tanaka sa kanya para sa kanyang pag-uugali at isiniwalat na nawalan siya ng isang taong malapit sa kanya. Ang taong ito ay parang isang magulang niya, at minahal siya ni Tanaka ng higit pa sa sinuman. Ito ang dahilan kung bakit niya sinubukang hugasan ang kanyang masasakit na damdamin gamit ang alak. Nagpahayag ng pagsisisi si Kimura at isiniwalat na alam niya kung ano ang nararamdaman ni Tanaka. Ang pagkawala ng isang taong mahalaga ay napakasakit, at kahit ang alak ay hindi kayang takpan ang kalungkutang iyon. Kaya naman, sa ganitong panahon, sinabi ni Kimura na ang tanging solusyon ay ang umiyak siya ng malakas. Nagmakaawa si Kimura na ilabas niya ang kanyang nararamdaman upang hindi siya madaig ng mga ito, at hinayaan niya si Tanaka na umiyak sa kanyang balikat hanggang sa matuyo ang kanyang mga luha. Wala pang nagsabi nito kay Tanaka noon, at pagkatapos ng isang kakilakilabot na trahedya, nagsimulang bumuhos ang mga luha ni Tanaka. Pagkatapos, humingi ng tawad si Tanaka sa pagiging isang malaking abala. Iginiit ni Kimura na ihatid siya ng taxi pauwi, ngunit tiniyak sa kanya ni Tanaka na mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon. Ipinaalala ni Kimura sa kanya na uminom ng maraming vegetable juice para sa kanyang hangover, at nagpaalam ang dalawang kaibigan. Naisip ni Kimura ang sakit na nararamdaman ni Tanaka ngayon, at nabigla siya nang mapagtanto niyang kahit siya ay umiiyak. Maya-maya, may ilang kalalakihan na naghanda para pagnakawan ang lasing at nawalan ng malay na si Tanaka. Gayunpaman,
Natigil ang kanilang mga pagsisikap nang gumamit ang isang ninja ng Blade of Darkness para magpasiklab ng malaking apoy sa likuran nila. Tumakbo ang mga tulisan para sa kanilang buhay, at nakita natin na may dumating para kay Tanaka. Sa ibang lugar, tinipon ni Yuzawa ang isang grupo ng mga ulilang ninja. Sila ay mga binatang ang buong pamilya ay pinaslang ng ninja. Kinuha sila ni Yuzawa, tulad ng pagtanggap sa kanya ng kanyang tagapagturo na si Takamota. Nang sandaling iyon, ipinakita ni Yuzawa ang kanyang kamanghamanghang mga reflexes nang mapigilan niya ang isang bala na tumama kay Kimura. Nadismaya si Kimura nang makitang may dumating na isa pang inupahang lalaki para maghiganti para sa ibang tao, at tiniyak sa kanya ni Yuzawa na haharapin niya ang lalaking ito. Pinaputukan ng lalaki ang papalapit na si Yuzawa, ngunit si Yuzawa ay isang nakakatakot na tangke ng tao. Tumagos ang mga bala sa kanyang katawan, ngunit hindi man lang nagpatinag si Yuzawa. Isa itong hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng kapangyarihan, ngunit ipinaliwanag ni Yuzawa na siya talaga ang pinaka-hindi kawili-wiling tao sa Akukudo of Destruction. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay napakatigas, at pinili niyang huwag tumigil sa pagsulong. Napagtanto ng lalaki na nakagawa siya ng isang napakasamang desisyon na pumunta rito, ngunit huli na ang lahat ng ipahayag ni Yuzawa ang kanyang kasanayan sa Gokyudo. Ito ay tinatawag na March of the Yakuza Liner, at ang kanyang atake ay tumama sa lalaki na parang boss. Pinalakpakan siya ng mga ulila, at buong pagmamalaking sinabi ni Yuzawa sa kanila na ang isang mangkok ng nilagang baka ay ang kailangan niya upang gamutin ang maliliit na galos na mayroon siya mula sa 15 beses na pagpapaputok. Sinabihan siya ni Kimura na magsaya dahil mamaya ay ilalagay niya si Yuzawa sa underground work. Sa ibang lugar, ang lalaking dumating para kay Tanaka ay mabilis na pinindot ang mga buton sa isang elevator upang mabuksan ang isang nakatagong palapag. Doon, isang babae ang sumalubong sa 2 miyembro ng Imperial Ninja pabalik sa Crow's Nest. Nagtaka ang babae kung kailangan ni Tanaka ng isang malakas na sampal para magising, ngunit hiniling ni Midoka sa kanya na ibili siya ng kumot. Hindi pa nakikita ni Midoka ang ibang lalaking ito na naroon, kaya sinabi ng lalaki na siya si Hanzo. Dahil dito, napagtanto ni Midoka na ito ang pinuno ng 8 Imperial Ninja, at hiniling niya na sana'y magmukhang normal si Hanzo. Nabalitaan na ni Hanzo ang nangyari. Wala na ang pangalawang Imperial Ninja, at ito ang ikinagalit niya. Sinumpa niya ang Gokyudo dahil 70 taon na nilang hinahamon ang ninja. Sa kanyang galit, ipinakita ni Hanzo ang kanyang kakayahang magbagong anyo. Ipinahayag niya na unang tutuklasin nila ang salarin at kukunin ang kanyang buhay, pagkatapos ay kailangan nilang alamin kung paano nila nagawang tapusin ang isang ninja. Maaaring mayroon silang isang uri ng sikreto, at maaari itong mga hulugan ng malaking problema para sa buong bansa. Hangang-hanga si Midoka sa kakayahan ni Hanzo tuwing nakikita niya ito, at ito ay tinatawag na be-all and do-all. Nangangahulugan ito na maaari siyang maging anumang bagay at magawa ang anumang bagay. Siya ang pinakamatanda at pinakamalakas na ninja at may pinakanatatanging katangian. Pagkatapos ay isiniwalat ni Midoka na sa palagay niya ay mayroon silang pagkakakilanlan ng salarin. Ang manli ni Kenshi ay may isang hiyas, na sa katunayan ay may isang maliit na kamera na nakatago sa loob. Ipinagmamalaki ng mga ninja ang pag-iiwan ng isang bagay para sa kanilang mga kasama, kaya buong pagmamalaking sinabi ni Midoka na ang pagpanaw ni Kenshi ay hindi magiging walang kabuluhan. Sigurado siyang naitala ni Kenshi ang mukha ng salarin, ngunit sinabi ni Shoki na medyo sira ang kamera. Buti na lang at naniniwala siyang mababawi niya ang datos at magsisikap siyang maisakatuparan ang huling hiling ni Kenshi. Nang sandaling iyon, isiniwalat ni Hanzo na may paraan siya para malaman kung paano napaslang ng isang Gokyudo ang isang ninja. May binabalak na naman ang mga Gokyudo, at plano niyang kumuha ng impormasyon dahil alam niya kung nasaan sila. Nasa distrito sila ng Shinjuku, sa mga guho ng lihim na underground club ng mga puwersa ng US. Sa hindi malamang dahilan, isang Gokyudo doon ang bihag ng 100 mababang antas na gangster ng Tokyo. Sa isang tingin doon ay makikita na ito si Yuzawa. Ipinaliwanag ni Hanzo na kagabi ay nasawi ang lahat ng Gokyudo Kingpin ng Tokyo sa isang malaking pagsabog, at malamang na may kaugnayan dito si Kenshi. Nagpa siya si Midoka na tingnan kung ano ang ginagawa ng mga Gokyudo sa underground club, ngunit hiniling niyang pumunta ng mag-isa. Nag-aalala si Shoki tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Midoka na ayaw niyang may ibang mapahamak.
Hiniling niya rito na bantayan si Tanaka dahil kailangan niyang kumalma sa pamamagitan ng pagpaslang sa isang Gokyudo. Alam ni Hanzo na walang makakapigil sa kanya dahil malapit din si Midooka kay Kenshi. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Hanzo, dahil sigurado siyang kaya ni Midooka ang sarili niya. Si Midooka ang pinaka-hindi gaanong bihasang ninja sa 8 Imperial, ngunit isiniwalat ni Hanzo na wala pang nakakatalo sa kanya. Sa underground, sinabihan ni Yuzawa ang kanyang mga tauhan na magmadali dahil halos matapos na nilang mangolekta ng 100 ulo. Nang sandaling iyon, may naramdaman si Yuzawa at pinagalitan ang mga ulila dahil sa maling tubig na dinala sa kanya. Sinubukan ng isa pang Gokyudo na sabihin na hindi ito malaking bagay, ngunit sinabihan siya na alam ni Yuzawa ang ginagawa niya. Pinabalik ni Yuzawa ang mga ulila sa tindahan, at nakita natin kung gaano karami ang Gokyudo sa kanyang grupo. Nang wala na ang mga ulila, ipinahayag ni Yuzawa na oras na para ipakita sa ninja kung ano ang kanilang mga kakayahan, at sinabihan niya ang ninja na nagtatago na lumabas na sa wakas. Si Midooka iyon, at pinuri niya si Yuzawa sa pagpapaalis sa mga lalaki upang protektahan sila mula sa malupit na pagpaslang na malapit nang mangyari. Napansin ni Yuzawa na naghintay din si Midooka, ngunit tapos na si Midooka sa paghihintay. Habang pinakakawala ni Midooka ang kanyang apoy, ipinahayag niya na ang mga Gokyudo ay nag-aasal ng masama sa underground, kaya dapat niya silang lipulin. Walang dapat ikatakot ang mga Gokyudo, dahil mayroon na silang Hell's Coupon, at sinabihan ni Yuzawa ang lahat ng kanyang mga tauhan na kunin ito. Samantala, nakita natin na nagising na si Tanaka, at nagmamadali siyang pumunta sa taguan ng Gokyudo. Desperado siyang makarating kay Midooka dahil mayroon siyang masamang kutob tungkol sa sitwasyon at ayaw niyang matulad si Midooka sa kanyang lolo. Sa ibang lugar, sabik na ang mga ulila na makuha ang tamang tubig para sa kanilang amo sa pagkakataong ito, at nakasalubong nila ang isang misteryosong tao. Pagbalik kay Midooka, muli niyang ipinangako na pupuksain ang sinumang mag-aalboroto sa underground. Kumuha si Yuzawa at lahat ng kanyang mga tauhan ng isang piraso ng Hell's Coupon, at hiniling ni Yuzawa kay Kimura na ibigay ang kapangyarihan sa Gokyudo. Sa ibang lugar, tinalakay ni Kimura kung paano si Yuzawa ang pinaka-hindi kapansin-pansin sa Akukudo of Destruction, at masasabi pang siya ang pinakamahina. Gayunpaman, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang perpektong tao para sa unang misyong ito. Kung ang pinakamahinang miyembro ay kayang tapusin ang buhay ng isang ninja gamit ang Hell's Coupon, ang pag-asa ay magniningning sa kinabukasan ng Gokyudo. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mahihina at malalakas, at isa lamang ang iniisip ni Kimura, lalamunan ba ng malalakas ang mahihina, or ilulublab ba ng mahihina ang kanilang mga ngipin sa malalakas? Bumalik kay Midooka, formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili, dahil angkop na etiketa na ibigay ang iyong pangalan sa mga taong malapit mo nang tapusin. Ipinaliwanag ni Midooka na narito siya upang ipaghiganti ang kanyang master at tuklasin ang sikreto ng Gokyudo. Inanunsyo niya na susunugan niya silang lahat ng buhay, ngunit pinigilan siya ni Yuzawa upang ipakilala ang kanyang sarili. Ang kanyang layunin ay ipaghiganti ang lahat ng Gokyudo na bumagsak, at nangako siyang kukunin ang buhay ng ninja. Ginamit ni Midooka ang kanyang Blade of Darkness na tinatawag na Spectacular Bloom of Blistering Heat, at agad nitong nilamon ang bawat isa sa mga tauhan ni Yuzawa. Sumigaw ang mga lalaki sa nakakatakot na paghihirap, at natakot si Yuzawa nang makita silang lahat na bumagsak pagkatapos lamang ng unang pag-atake mula kay Midooka. Pinaputok ni Yuzawa ang kanyang nakakatakot na kalaban, ngunit hindi gumalaw si Midooka kahit 1 pulgada. Hindi siya naabot ng mga bala, natutunaw lang ang mga ito dahil sa matinding apoy ni Midooka. Hindi maintindihan ni Yuzawa ang ganitong uri ng kapangyarihan, dahil napagpasyahan niyang ang init na inilalabas ni Midooka ay sadyang napakatindi para may makalapit sa kanya. Kalmadong sumugod si Midooka at nagpadala ng isang ataking apoy. Ang tila mahinang ataking ito ay talagang nilamon ang buong katawan ni Yuzawa, at napaisip na lamang siya kung ano ang nangyayari. Nabaliw ang kanyang isipan, ngunit ipinahayag ni Midooka na hindi lamang ang kanyang apoy ang kanyang lakas. Agad na nagpakita si Midooka sa harap ni Yuzawa, at itinutok niya ang kanyang kamao sa katawan ni Yuzawa. Nabigla si Yuzawa sa nakakatakot na katotohanan na hindi na siya mabubuhay ng matagal, kaya umaasa na lang siya na nakaligtas ang mga ulila.
Sa kasamaang palad, sa isang tingin sa labas ay nabunyag na karamihan sa kanila ay natanggalan ng ulo ng misteryosong tao. Isa na lang sa kanila ang natitira, ngunit nakasalubong niya si Tanaka. Nakikita ni Tanaka na ang lalaking ito ay isang Gokyudo dahil sa pinanggalingan niya, at natakot ang lalaki nang mapagtanto niyang si Tanaka ay isang ninja. Ang pangalan ng lalaking ito ay Ryuta, at masasabi pa niya na si Tanaka ay isang halimaw na ibang-iba ang antas kumpara sa iba. Ang tingin sa mga mata ni Tanaka ay nagpaisip kay Ryuta na malapit na siyang masawi, kaya nagulat siya nang bigla na lang dumaan si Tanaka sa kanya. Nakikita ni Tanaka na ang lalaki ay hindi pa tumapos ng buhay noon, kaya sinabi niyang wala siyang oras para makitungo sa isang baguhan na tulad niya. Nakahinga ng maluwag si Ryuta noong una, ngunit may naalala siya. Sa pagbabalik tanaw, makikita kung kailan unang nakilala ni Ryuta si Yozawa. Ang kanyang buong pamilya ay napaslang ng ninja, at namuhay siya sa gilid ng lipunan bilang isang mababang antas na Gokyudo. Wala siyang mapupuntahan, kaya naisip ni Ryuta kung dapat na lang ba niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Tinawag siya ni Yozawa na isang talunan dahil sa pag-iisip lang niyan at sinabihan siyang huwag pansinin ang iniisip ng lipunan tungkol sa kanya. Ipinahayag ni Yozawa na ang Gokyudo ay laging nakaharap sa harap, at hiniling niya kay Ryuta na huwag nang yumuko pa. Ang alaalang ito ng kanyang tagapagturo ay nagpaiyak kay Ryuta, at ang kanyang bagong tuklas na determinasyon ang dahilan kung bakit niya kinain ang kapong ito. Pinilit ni Ryuta ang kanyang sarili na pigilan si Tanaka at ipinahayag na kung tatakas siya mula sa isang ninja, hindi na niya kailanman makakaharap muli ang kanyang tagapagturo. Nangako si Ryuta na haharap siya sa harap kahit ano paman, tulad ng itinuro sa kanya, at ang pagharap sa isang ninja ang kahulugan ng pagharap sa harap para sa kanya. Hindi niya hahayaang makalampas si Tanaka kahit na ikasawi niya ito, at nangako siyang paprotektahan ang kanyang tagapagturo. Nabigla si Ryuta nang tawagin siya ni Tanaka na isang mabuting tao at ibunyag na nakapagdesisyon na siya. Malinaw kay Tanaka na ang lalaking ito ay may matinding determinasyon, kaya wala nang ibang pagpipilian kundi ang wakasan ang kanyang buhay. Bumalik ang takot ni Ryuta nang ipaliwanag ni Tanaka na gusto rin niyang sumama sa isa sa kanyang mga kaibigan. Formal na ibinigay ni Tanaka ang kanyang pangalan at ipinahayag na ibibigay niya kay Ryuta ang kanyang lubos na paggalang bago siya tapusin. Sa wakas ay napagtanto ni Ryuta kung tungkol saan ang mga laban na ito, kaya't nawala sa kanya ang lahat ng kanyang takot. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili sa ninja at ipinahayag na ang pagkuha ng kanyang buhay ng may paggalang ay isang karangalan. Gayunpaman, hindi plano ni Ryuta na mangyari iyon, at sinabi niya kay Tanaka na gagawin nila ang lahat ng walang pagpipigil. Nagsimula ang laban, at nagulat pa si Ryuta nang magawa niyang suntukin ang mukha ni Tanaka. Pinuri ni Tanaka ang atake dahil naramdaman niya ang kaluluwa ni Ryuta dito, at umatake siya pabalik. Ngunit hinaranggan ito ni Ryuta at ipinaliwanag na ang kanyang buong estilo ng pakikipaglaban ay mga suntok na bakal at mga depensa na bakal. Iyon ang kanyang kasanayan sa Gokyudo, at ito ay tinatawag na Iron Arms of Manly Fortitude. Isa pa sa mga suntok na bakal na ito ang pumipilit kay Tanaka na umatras, at natuklasan ni Tanaka na ang kanyang sariling mga atake ay madaling pinipigilan ni Ryuta. Habang sila ay nakikipaglaban, naiisip lamang ni Ryuta kung gaano ka-proud si Yozawa sa kanya. Pantay ang laban niya sa makapangyarihang ninja, ngunit kalaunan ay isa sa mga atake ni Tanaka ang nagdulot ng ilang pinsala. Isiniwalat ni Tanaka na ito ang Blade of Darkness na tinatawag na Aura Ultimate Penetration. Simple lang ang kanyang proseso ng pag-iisip, tuwing may bagay na kasing lakas ng bakal, binabasag niya lang ito. Pagkatapos ay ginamit ni Tanaka ang parehong atake, ngunit sa pagkakataong ito ay sunod-sunod na ang mga ito. Walang ibang pagpipilian si Ryuta kundi subukang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang walang tigil na mga atake ni Tanaka ay tumatama sa gitna sa bawat pagkakataon. Labis na nahihirapan si Ryuta dahil ang kanyang mga brasong bakal ay hindi natatagal ng mas matagal, at hindi nagpapakita si Tanaka ng anumang senyales ng pagbagal. Sa katunayan, kabaligtaran ito, dahil tila lumalakas si Tanaka habang nagpapatuloy ang labanan. Kalaunan, naghanda si Tanaka na magpatama ng isang nakakasawi na atake, at si Yozawa na lamang ang naiisip ni Ryuta bago siya malupit na winasak ng atake ni Tanaka. Tapos na ang laban, kaya kinilala ni Tanaka si Ryuta bilang isang matigas na kalaban na kanyang iginalang.
Samantala, sa loob ng silid, bumagsak ang katawan ni Yuzawa nang tapusin ni Midooka ang kanyang buhay. Hindi napigilan ni Midooka ang pagiyak habang sinasabi niya kay Lolo Kenshi na siya ay napaghigantihan na, at ipinangako pa rin niyang pupuksain ang Gokyudo na siyang tunay na tumapos sa kanyang buhay. Gayunpaman, habang paalis siya, nabigla si Midooka nang marinig muli ang boses ni Yuzawa. Isiniwalat ni Yuzawa na ang dugong natira mula sa paghiwa sa napakaraming ulo kanina ay nakatulong sa pag-apula ng apoy mula sa huling pag-atake ni Midooka. Natigilan si Midooka nang makitang buhay pa rin si Yuzawa kahit na may malaking butas sa kanyang katawan. Galit na sinabi ni Yuzawa sa ninja na huwag maliitin ang Gokyudo dahil ayaw niyang bumaba hanggat hindi niya naibabalik ang kanilang karangalan. Mas lalong nag-alala si Midooka nang mapagtanto niya na lahat ng Gokyudo na sinunog niya ay buhay pa rin. Isa itong bangungot na eksena dahil itinuro ni Midooka na hindi kayang tiisin ng mga normal na tao ang ganitong uri ng pag-atake. Dapat ay imposible ito, ngunit naaalala niya na nakita niya silang kumakain ng isang bagay bago ang laban. Wala nang ibang paliwanag dahil napagpasyahan niyang ito ang sikreto sa likod kung paano nagawang wakasan ng mga Gokyudo ang buhay ng isang ninja. Samantala, may napagtanto si Yuzawa at naglabas siya ng isang maliit na piraso ng balat mula sa kanyang katawan. Lumalabas na ang pag-atake ni Midooka ay naglabas ng maliliit na piraso ng sobrang init na balat, at iyon ang dahilan kung bakit niya nagawang sinunog si Yuzawa at ang kanyang mga tauhan. Natukoy ni Yuzawa na ang katawan ng Flame Ninja ay malamang na natatanging inangkop upang makayanan ang matinding init, at lumutang siya sa hangin gamit ang mga updraft mula sa parehong init na iyon. Nilulutas nito ang misteryo kung paano gumagana ang kanyang mga pag-atake, ngunit iniisip pa rin ni Yuzawa kung paano niya ito matatalo. Isang dagger na lang ang natitira niyang gamit sa pag-atake. Ito ay talagang regalo mula kay Kimura, at humanga si Yuzawa na nakayanan ng talam ang gayong matinding init. Malaki ang posibilidad na hindi niya magawa, ngunit tiwala si Yuzawa na ang dagger na ito ang tanging kailangan niya upang talunin si Midooka. Samantala, napagtanto ni Midooka na alam na niya ngayon ang sikreto ng Gokyudo, at kailangan niyang tapusin si Yuzawa para masabi niya agad sa iba. Muling lumipad si Midooka sa langit, at ipinaalala ni Yuzawa sa sarili na patuloy na sumulong gaya ng dati. Ang kanyang motto ay huwag tumigil sa pagsulong, ngunit kinilabutan siya nang magsimulang manghina ang kanyang katawan. Napagtanto ni Yuzawa na wala na siyang gaanong natitira, ngunit wala naman siyang planong mag-iwan ng kahit ano para pagkatapos ng laban na ito. Hiniling niya kay Kimura na bigyan siya ng lakas sa huling pagkakataon, at natigilan si Midooka nang tusukan ni Yuzawa ang sarili. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ng baliw na ito, ngunit ipinahayag ni Yuzawa na ang pananakit sa sarili ay nagpapasiklab sa kanya. Hindi makapaniwala si Midooka sa kanyang pinapanood, at ang tanging natatanggap niya ay isang uri ng nagngangalit na impyerno ng determinasyon si Yuzawa. Kumalat ang determinasyon ni Yuzawa sa isa pang Gokyudo habang pinipilit din nila ang kanilang mga sarili, at nagtulungan sila upang maabot si Midooka. Tinawag nila ang pag-ataking ito na Tore ng Pamilya, at nagulat si Midooka dahil hindi nila siya hinayaan na makatakas. Kahit na nasusunog ang kanilang mga katawan at napupuno ng kanilang mga sigaw ang hangin, nagpatuloy ang Gokyudo sa sakit. Sumulong sila tulad ng laging sinasabi sa kanila ni Yuzawa, at sumigaw sila kay Yuzawa na tapusin ang laban. Tumakbo si Yuzawa pasulong gamit ang kanyang dagger habang nagpapasalamat sa kanyang mga tapat na mandirigma, at ginamit niya ang kanyang pag-atake na March of the Yakuza Liner. Inakyat niya ang kanyang bundok ng mga sundalo, at nagawa ni Yuzawa na itusok ang kanyang dagger sa puso ni Midooka. Gayunpaman, tinanggal ni Midooka ang kanyang ulo bilang kapalit. Nagulat si Midooka nang malaman kung gaano kalayo ang handang gawin ng mga Gokyudo, at ginamit ni Yuzawa ang kanyang mga huling sandali upang isipin kung paano siya nagkaroon ng magandang buhay. Naiisip niya ang lahat ng mga taong pinakamalapit sa kanya at may pangitain na makilala ang maalamat na pinuno ng Gokyudo na nagngangalang Takamota. Palaging sinusundan ni Yuzawa ang kanyang mga yapak at ginawa ang kanyang makakaya upang parangalan ang Gokyudo. Napakasakit magtiis ng ganito karami, ngunit ipinagmamalaki ni Yuzawa kung paano niya nagagawang patuloy na sumulong. Umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata dahil ito ang kanyang huling naisip bago pumanaw. Samantala, si Midooka ay nasa matinding sakit, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya maaaring mawala ang kanyang buhay dito.
Kailangan niyang sabihin sa iba ang tungkol sa sikreto ng Gokyudo, ngunit wala nang natitira sa kanyang katawan. Gustong-gusto niyang mabuhay, ngunit hindi ito palaging ganito para sa kanya. Kinamumuhian ni Midooka ang kanyang buhay noon, at gusto na niya itong matapos. Kinailangan niyang tiisin ang ilang paghihirap habang lumalaki, tulad ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya na pisikal na sinasaktan siya, kahit na noong siya ay isang ulila. Sinubukan ng direktor ng ampunan na wakasan ang kanyang buhay at ibenta ang kanyang mga organo. Sa tuwing ang alinman sa mga problemang ito ay umabot sa kanilang tugatog, ang isip ni Midooka ay mawawala sa kontrol, at ang kanyang buong katawan ay masusunog, na nag-aalab sa lahat. Sawa na si Midooka sa kanyang katawan at sawa na sa kanyang buhay. Handa na siyang wakasan ang lahat, ngunit biglang sumulpat si Tanaka mula sa kung saan upang pigilan siya. Natitiyak ni Tanaka na mahihiya si Midooka na mawala ang kanyang buhay sa ganitong paraan, at ipinaliwanag ni Midooka kung gaano kasama ang lahat. Nagbabala siya na hindi niya makontrol ang apoy at susunugan ng buhay si Tanaka kung mananatili siya malapit sa kanya. Gayunpaman, hindi natakot si Tanaka kahit kaunti, dahil ipinahayag niya na walang anuman ang apoy. Ang espesyal na pagsasanay ng kanyang lolo na si Kenshi ay mas malala kaysa sa anumang apoy. Iniimbestigahan ni Tanaka ang isang bagay tungkol sa pagbebenta ng mga organo na kinuha mula sa mga ulila, ngunit nasusunog na ang lugar. Nagpasya si Tanaka na isama na lang si Midooka, at ipinaliwanag niya na isa siyang ninja. Sinabihan niya si Midooka na sanayin ang kanyang katawan dahil kung matututo siyang kontrolin ito, matutulungan niya ang mga tao gamit ito. Itinuro ni Tanaka na hindi nila makontrol kung saang pamilya or katawan sila isinilang, ngunit mayroon silang pagpipilian kung ano ang magiging buhay nila pagdating ng katapusan. Tiniyak niya kay Midooka na kung mabubuhay siya sa pagtulong sa iba, masasawi siyang may ngiti sa kanyang mukha. Tungkol naman sa mga ninja, nabubuhay sila para sa araw na mapapasa kanila ng may ngiti sa kanilang mukha. Labis na na-inspire si Midooka sa kanyang mga salita, at nagulat siya nang malaman niyang 10 taong gulang pa lamang si Tanaka doon. Determinado si Midooka na sabihin kay Tanaka ang ginagawa ng mga Gokyudo dahil hindi na siya magkakaroon ng ngiti sa kanyang mukha kung mawawalan siya ng buhay ngayon. Ang hindi pagkawala ng kanilang buhay ng walang kabuluhan ang ipinagmamalaki ng isang ninja, kaya mas determinado si Midooka kaysa dati na tapusin ang kanyang misyon. Kinuha niya ang kupon mula sa bibig ni Yozawa at nakahanap ng ginhawa sa pagkaalam na isang hakbang na lang siya palapit sa kanyang layunin. Sa kasamaang palad, malupit ang tadhana, dahil natapos ang kanyang buhay sa isang putok ng baril. Isang lalaking nagngangalang Kahima ang may gawa nito, at kasama niya si Kimura at isang batang babaeng nagngangalang Gamora. Hindi maiwasan ni Kimura na humanga kung paano may kanya-kanyang espesyal na kakayahan ang bawat ninja. Si Kenshi ay may mga brasong kayang magunat ng walang katapusan, at si Midooka ay may kakayahang magpasiklab ng apoy, na susunugan ang lahat ng bagay sa paligid niya, isang nakakatakot na kapangyarihan nga. Ngunit matapang siyang hinarap ni Yozawa kahit na ano paman. Matagal nang kilala ni Kimura si Yozawa, at para na rin siyang nagbuwis ng buhay para tapusin ang isang ninja. Sa dakilang tagumpay na ito, idineklara ni Kimura na sa wakas ay nakabawi na ang mahihina sa malalakas. Tila baliw si Gamora, dahil sinabi niyang wala itong saysay dahil sa huli ay nawalan pa rin ng buhay si Yozawa. Ngunit pinagalitan siya ni Kimura at pinaalalahanan na maging mabait sa kanyang mga kaibigan. Nangako si Gamora na hindi siya gagalitin, ngunit hindi talaga alam ni Kimura kung ano ang emosyon. Mayroon siyang kakaibang madilim na nakaraan, dahil sinisisi niya ang kanyang buhay, pamilya at isang aksidente bilang dahilan kung bakit wala siyang nararamdaman. Naiintindihan ni Kimura ang mga emosyon sa teorya, at kaya niya itong isagawa, ngunit hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ng mga ito. Dahil dito, hindi siya kailanman tunay na makaka-relate sa kahit sino sa mundong ito. Gayunpaman, dahil dito niya naunawaan ang kahulugan ng pagiging malungkot ng higit sa sinuman. Humingi siya ng paumanhin kay Yozawa dahil hindi niya kayang lumuha para sa kanya. Sa halip, inilagay niya ang dugo ni Yozawa sa kanyang mukha bilang simbolo ng mga luha ng dugo. Dumating si Tanaka, ngunit 3 figure lamang ang kanyang nakita na nakatayo sa gitna ng apoy. Nakita rin siya ni Kimura, ngunit hindi niya matukoy kung sino siya. Maaaring isa ito sa mga manggagawa sa gusali or kahit isang ninja.
Walang oras na dapat sayangin, dahil marami pa silang kailangang linisin at kailangan ng umalis. Bilang parusa sa hindi paggalang kay Yozawa, inutusan niya si Gamora na manatili at alisin kung sino man ang taong iyon. Sinabi niyang maghihintay siya sa kotse at binigyan lamang siya ng 3 minuto bago nila siya iwan. Sinigawan sila ni Tanaka na huwag tumakas, ngunit nabigla siya nang makita niya ang walang buhay na katawan ni Midooka. Mabuti na lang at tila buhay pa si Midooka, ngunit dahil sa kanyang mga pinsala ay hindi siya magtatagal. Sinubukan ni Midooka na magsalita, ngunit halos hindi siya makapagsalita. Sinabihan siya ni Tanaka na huwag masyadong ipilit ang sarili at ipinaliwanag na babasahin niya lang ang kanyang mga labi. Ang tanging mga salitang lumalabas ay para balaan si Tanaka tungkol sa isang pag-atake. Biglang bumagsak si Gamora mula sa kisame, ngunit galit na galit si Tanaka, at kailangan niyang umiwas. Ang galit ni Tanaka ay tumatagos sa bawat salita niya habang sinasabi niya na wawakasan niya ang buhay ng babae ng paulit-ulit. Hindi maintindihan ni Gamora kung saan nanggagaling ang lahat ng galit na ito, ngunit wala itong pakialam kay Tanaka habang patuloy lang siyang nagpapaulan ng mga pag-atake. Patuloy na sinasabi ni Tanaka kung paano niya kukunin ang buhay nito, at takot na takot si Gamora na makita siyang magwala ng ganito. Nababaliw na siya, dahil sumisigaw siya sa kanyang nanay at muntik nang hiwain ang ulo ni Tanaka. Sinabi ni Gamora na muntik na niyang mabuwal ang utak ni Tanaka na parang pansit, ngunit natuwa siyang makitang nasira niya ng husto ang mata nito. Ipinaliwanag ni Gamora na isa siya sa Agoka ng pagkawasak at mas malakas siya kaysa kay Yozawa. Gayunpaman, walang pakialam si Tanaka tungkol doon or kung paanong isa na lang ang mata niya ngayon. Tinawag siya ni Gamora na madaldal ngunit napagtanto niyang higit pa roon ang kanyang kakayahan nang mapansin niya na pinutol nito ang kanyang kamay. Inisip ni Gamora kung maaari ba niyang ibalik ang kanyang kamay, ngunit paulit-ulit lang itong hinampas ni Tanaka at inalis ito. Namangha si Midooka habang pinapanood si Tanaka na ang kahit anong paraan ay nalampasan niya anuman ang inaasahan niya sa kanya. Muling ipinakilala ni Tanaka ang kanyang sarili, ngunit puno ng galit sa pagkakataong ito, at ipinakita ni Gamora na naging seryoso na rin siya. Nangako siyang papasakitin niya si Tanaka ng husto na gugustuhin nitong wala na siyang buhay at pipilitin siyang magmakaawa na may tumapos dito. Ang kanyang kasanayan sa Gokyudo ay tinatawag na pestilence, at ang dalawa ay nanumpa na wakasan ang buhay ng isa't isa habang sila ay nag-aaway. Bigla, pareho silang natigilan nang tumunog ang telepono ni Gamora. Sinagot niya ito, at nagulat si Tanaka nang mapagtanto niya na ang kanyang ringtone ay isang theme song ng Flash Princess. Si Kimura ang nasa kabilang linya, at sinabi niya kay Gamora na tapos na ang kanyang oras, kaya mag-isa na siya ngayon. Nagmakaawa siya rito na bigyan siya ng mas maraming oras, ngunit wala na ito. Handa na si Tanaka na ipagpatuloy ang kanilang matinding labanan, ngunit naiinip na si Gamora ngayon at umalis na lang. Alam na niya ang pangalan at mukha nito ngayon, kaya nangako siyang balang araw ay sisirain ang kanyang pinakamalaking kaligayahan at wawakasan siya. Nangako siyang hihilahin siya sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa at susubukan siyang pahirapan. Gayunpaman, baliw si Gamora, kaya nagpaalam din siya ng masayang-masaya bago umalis. Mali ang pagkakaintindi niya sa pangalan nito, dahil tinatawag niya itong Teiko no Tokonoko, at hindi man lang siya nakinig ng subukang itama ito ni Tanaka. Nagmadaling bumalik si Tanaka kay Midooka, ngunit masamang balita lamang ang dala nito. Hiniling niya sana na masabi niyang maayos ang lahat, ngunit ang totoo ay hindi siya mabubuhay. Hindi naman ito nakakagulat kay Midooka, dahil handa na ang kanyang mga huling salita. Inihayag niya na sadyang gumagawa ng mali ang mga Gokyudo para akitin ang ninja at tapusin sila. Ngunit ang pinakamahalaga, ang sekreto para magawa nila ito ay isang maliit na piraso ng papel. Nagpapasalamat si Tanaka sa pagsasakripisyo ni Midooka ng kanyang sarili para makuha ang impormasyong ito, at nais niyang marinig ang anumang iba pang nais sabihin ni Midooka. Ginagamit ni Midooka ang kanyang mga huling sandali upang sabihin kay Tanaka na malaki ang utang na loob niya rito. Palaging nandyan si Tanaka upang gabayan siya na parang isang nakatatandang kapatid. May magagandang alaala si Midooka kung paano siya sinasanay ni Tanaka ng palihim minsan dahil ayaw ni Lolo Kenshi na matuto siya ng ilang mapanganib na pamamaraan. Gayun din, noong unang misyon ni Midooka, si Tanaka ang kanyang support system sa buong panahon. Nagpasalamat si Midooka kay Tanaka sa pag-imbita sa kanya na maging isang ninja.
Matagal nang gustong tapusin ni Midooka ang kanyang buhay, ngunit binigyan siya ni Tanaka ng paraan upang matapos ang kanyang buhay nang may ngiti sa kanyang mukha. Iyon ay salamat kay Tanaka, at sigurado si Midooka na balang araw ay makakangiti rin siya. Napakabait na tao ni Tanaka, at tiwala si Midooka na magiging kahanga-hanga ang kanyang ngiti sa araw na iyon. Nakahanap si Midooka ng kapayapaan matapos niyang masabi ang lahat ng iyon kay Tanaka, at ngumiti siya bago matapos ang kanyang buhay. Nagsimulang gumuho ang gusali sa kanilang paligid, ngunit halos hindi makagalaw si Tanaka habang nilalamon siya ng kanyang galit. Samantala, iniisip ni Kimura si Yozawa at isiniwalat na naghanda siya ng isang maliit na parangal para sa kanya. Alam na alam ni Gamora ang plano niya, kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Nagpaalam si Kimura kay Yozawa at pinasabog ang buong gusali. Malakas ang pagsabog, kaya nagdulot ito ng pinsala sa buong lugar. Ngunit nakita natin na nakatakas si Tanaka dala ang walang buhay na katawan ni Midooka. Isang ulat ang nagbunyag na ang pagsabog ay nagdulot ng malaking pinsala, at tuluyan itong winasak ang malaking bahagi ng lungsod. Pagkatapos ay nakita natin na ang ibang ninja ay natakot ng ibunyag ni Tanaka na nasawi si Midooka. Galit na galit si Hanzo habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagpapabeya kay Midooka na umalis ng mag-isa, kaya inutusan niya si Tanaka na suntukin siya sa mukha. Sinubukan ito ni Tanaka, at talagang nagsimulang lumabas ang galit ni Hanzo. Ang kanyang galit ay nakatuon na ngayon sa Gokyudo dahil sigurado siyang patuloy nilang tatargetin ang mga ninja. Nagbago si Hanzo sa anyo ng kanyang boss, at ipinahayag niya na siya ang may hawak ng pinakamalakas na kapangyarihan ng ninja. Kaya niyang magbago ng anyo, at siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya, responsibilidad niyang siguraduhin na ang anumang nangyari kay Midooka ay hindi mangyayari sa iba. Nang mag-isa si Tanaka, ang kanyang isipan ay nababalot ng mga kaisipan kung kailan susunod na aatake ang mga Gokyudo. Naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang magpakita si Kimura, at sinabihan niya si Tanaka na sumama sa kanya para sa isang biyahe. Nagmaneho sila ng ilang sandali nang hindi nagsasalita si Kimura, kaya nagtaka si Tanaka kung ano ang nangyayari. Sumagot si Kimura sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanilang paboritong anime ng Flash Princess, at binanggit niya ang unang kaaway na natalo ng bida. Ang pangalan niya ay Otokong, at siya ay isang pinuno ng demonyong Gorilla. Hinamon niya ang isa sa mga bayani na ipaghiganti ang kanyang kaibigan, at nang matalo siya, isinama niya ang bayani. Sa pagtatapos ng episode, ikinalungkot ni Heath ang pagkasawi ng kanyang demonyong kaibigan. Ipinaliwanag ni Kimura na ganoon ang nararamdaman niya ngayon, na nagpaisip kay Tanaka na may isang taong kilala niya na malamang ay pumanaw na. Ipinaliwanag ni Kimura na ang taong ito ay isang mabuting tao at ang personifikasyon ng kabaitan. Palagi siyang naniniwala kay Kimura, at sinabi ni Kimura na mas maituturing siyang kaibigan kaysa sa nararapat sa kanya. Ang pagmamaneho ay dapat na makapagpalinaw ng isip, ngunit hindi ito epektibo para kay Kimura. Humingi siya ng paumanhin sa pag-aaksaya ng oras ni Tanaka, ngunit nagulat siya nang si Tanaka ang magbigay sa kanya ng payo. Sinabi ni Tanaka na hindi niya talaga maintindihan, ngunit sinabihan niya si Kimura na gawin ang kanyang makakaya upang manatili sa karera. Sinabi niya na ang mga taong mahalaga sa kanya ay karapat-dapat na magkaroon ng lugar sa kanyang alaala. Iniisip ni Tanaka ang mga nawala sa kanya, at sinabi niyang huwag mong sayangin ang mga kahilingan ng iyong mga kaibigan. Dapat nilang sikaping isagawa ang mga ito, at nangako si Tanaka na hindi siya mag-aatubiling gawin ito. Talagang pinahahalagahan ni Kimura ang mga salitang nakapagpapasigla, at iniisip niya kung ang kanyang pagkakaibigan kay Tanaka ay katulad ng pakiramdam ng pagkakaroon ng isang nakababatang kapatid. Pinayagan ni Kimura si Tanaka na tawagin siyang brother, ngunit mas gugustuhin ni Tanaka na tumalon palabas ng sasakyan. Pagkatapos nilang maghiwalay, nakilala ni Kimura ang isang lalaking nagngangalang Haruoki. Nagmaneho sila sa Taito Highway, na kilalang kilala bilang isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kriminal. May ilang mga tulisan na nagsimulang sumunod sa kanila, kaya nagtaka si Kimura kung ano ang gagawin ng dating Haruoki. Malaki ang ipinagbago ni Haruoki mula noon, ngunit dati siyang buhay na alamat ng Taito Highway kasama ang 100,000 kalalakihan na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinamba siya ng mga biker gang sa buong Japan bilang isang karismatikong figure sa mga delinquent.
Si Haruki ang dating pinuno ng hukbo ng Psycho Tam Biker Gang, ngunit ngayon ay nasa Akudo of Destruction na siya. Walang awa si Haruki habang ipinapakita ang kanyang kakayahang magpasayaw ng mga bala, at pinasabog niya ang sasakyang nakasunod sa kanila. Akala ni Kimura ay sa mga pelikula lang sumasabog ang mga sasakyan, ngunit ipinaliwanag ni Haruki na maaaring totoo ito kung 2 bala ang itutusok mo sa tangke ng gasolina. Kung sapat ang katumpakan ng nagpaputok, maaari nilang pagbanggain ang mga bala, at ang nagre-resultang kislap ay magpapasiklab ng gasolina. Ang kakayahan ni Haruki ay tinatawag na bullet disco, at isa siya sa pinakamalakas na Gokyudo. Ngunit nakipag-usap siya, at humingi siya ng tulong kay Kimura. Sa pagkakita sa pagsabog, natukoy ni Marco na malinaw na hindi ito isang aksidente, at ang pagkawasak na tulad nito ay matatawag lamang na isang kalamidad. Pagkatapos umalis ni Marco, nakita natin na si Hanzo talaga ito sa buong panahon. Ipinahayag niya na maaari siyang magbago sa anumang bagay at makamit ang anumang bagay. Ang kapalaran ng Gokyudo ay nasa kanyang mga kamay, at sinabi niya na ang susunod na kalamidad ay kagagawan ng ninja. Sa ibang lugar, maraming doktor ang nabigla sa isang napakapambihirang surgeon. 10 operasyon na ang nagawa niya para sa sakit ngayon, at hindi pa rin siya nagpapakita ng anumang senyales ng paghinto. Lahat ng 10 operasyon na ginawa niya ay mahirap na mga pamamaraan na magpapatakbo sa ibang kilalang doktor, ngunit ang lalaking ito ay nagawa ang mga ito ng madali. Ang kanyang mga hiwa ay tumpak at parang walang kamali-mali, at ginagawa niya ang mga ito nang hindi man lang gumagamit ng anumang kagamitan. Walang makakaalam kung paano siya nakakapagtrabaho ng walang pang-scalpel, at para bang gumagawa siya ng operasyon nang hindi man lang nahahawakan ang pasyente. Nagdiwang ang lahat ng mga doktor nang matapos siya dahil tinanggal niya ang sakit sa 88 bahagi ng katawan ng isang pasyente sa loob ng wala pang 30 minuto. Ang lalaking ito ay pinuno ng isang pamilyang kilala sa sining ng medisina, at ang kanyang pangalan ay Sergio. Hindi pa nagsasalita ang lalaking ito, ngunit kapag sinabi niya, sinasabi niya na dapat alisin ang Gokyudo. Sa ibang lugar, isang restaurant ang naglalabas ng kanilang pinakasikat at mamahaling alak para sa isa sa kanilang sariling mga empleyado. Ito ang maalamat na konak na nagkakahalaga ng mahigit 400 milyong yen, at ang isang lalaking nagtrabaho doon ng maraming taon ay hindi pa ito nakikita noon. Hindi niya maintindihan kung bakit ito inilalabas para sa bagong lalaking ito at nagtataka kung dahil ba ito sa kanyang malalaking kalamnan. Ipinaliwanag ng isa sa mga babaeng humahanga sa lalaki na wala itong kinalaman sa kalamnan at sa halip ay may kinalaman sa pagkakaroon ng gulugod. Para matulungan siyang maunawaan, ikinwento niya kung paano siya minsang sinubukang sagasaan ng kanyang baliw na dating kasintahang Gokyudo. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran, ngunit ang bagong lalaki ay tumayo sa harap ng 10 toneladang truck at tinakpen siya ng kanyang katawan. Sinabi niya na mahilig ang mga babae sa matipunong lalaking tulad niya, at nalaman natin na ang pangalan niya ay Yoji. Pagkatapos ay ipinaalala ni Yoji sa may-ari na mayroon silang kasunduan. Ginawa niya ang restaurant na 1 bilyong yen sa loob ng 1 linggo, kaya ngayon ay makakakuha na siya ng oras para magpahinga. Kailangan niyang umalis kaagad dahil sinabi niyang naghihintay sa kanya ang kanyang mga minamahal na kaibigan. Pagbalik sa base, dumating si Yoji para bumati kay Tanaka. Hindi nagbago si Tanaka mula noong huli silang nagkita, at malinaw na hindi pa rin siya mapangiti. Nakaisip si Yoji ng magandang ideya na papuntahin si Tanaka sa kanyang club dahil ang mga host doon ay bihasa sa pagpapatawa. Hindi interesado si Tanaka, ngunit tila may sirang tornilyo sa ulo si Yoji dahil nagtataka na siya kung bakit namumula ang mata ni Tanaka. Si Sergio ang sumunod na dumating, at humingi siya ng paumanhin sa inasal ng kanyang nakababatang kapatid. Agad niyang tiningnan ang mata ni Tanaka bilang isang doktor at inayos ito. Namangha si Tanaka nang makakita siyang muli, at ipinaliwanag ni Sergio na ang sining sa pag-opera ng kanyang pamilya ay naipasa sa loob ng 400 taon. Pagkatapos ay sinabihan ni Sergio si Tanaka na pumunta sa kanyang ospital dahil ang isang maliit na hiwa sa kanyang utak ay sapat na upang mapatawa siyang muli. Hindi pumayag si Tanaka sa alok, at binati ni Hanzo ang isinumpang Ninja Blood Brothers. Inihayag ni Hanzo na ang Akuro of Destruction ay tumapos sa buhay ni Kenshi at Midoka, ngunit walang ideya si Yoji kung sino ang lalaking ito. Sa mas malapitang pagtingin sa kanyang mga mata, ipinapakita na ito ang kanilang pinuno, si Hanzo,
at kinumpirma ni Hanzo na ang mga Gokyudo ay nagpapalakas ng kanilang sarili gamit ang mga bawal na gamot. Sinuri ni Shoki ang mga bawal na gamot at natukoy na ito ay isang halo ng iba't ibang kemikal at mga gamot na Tsino. Sinubukan ito ni Hanzo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang maliit na piraso sa isang daga, at gamit ang mga kapangyarihan nito, nagawa ng daga na pabagsakin ang isang oso. Malinaw na ang mga Gokyudo ay nasa kanilang pinakamataas na kumpiyansa ngayon, kaya sigurado si Hanzo na may pinaplano sila. Sinabi ni Hanzo na aakitin ng Gokyudo ang ninja sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang masamang gawain. Sa ibang lugar, ikinalungkot ni Haruoki kung gaano karaming mga tao ang napupuot sa kanilang buhay bilang adulto. Gustong malaman ni Kimura kung ano ang kanyang plano, kaya ipinaliwanag ni Haruoki na kukontakin muna niya ang kanyang mga kaibigan na nakakalat sa buong mundo. Ang unang tao ay isang lalaking nabubuhay sa karumihan. Walang tigil ang kanyang asawa sa pag-uusap tungkol sa isang kalokohan, at naisip niyang wakasan ang lahat. Ang pangalan niya ay Albert, at ang tawag sa telepono mula kay Haruoki ay nagpaiyak sa kanya. Matagal na siyang naghihintay, at handa siyang isagawa ang anumang utos ni Haruoki. Sa ibang lugar, may isang lalaking tinatrato na parang basura ng kanyang amo. Ang lalaki ay talagang walang puso dahil hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili, at nakatanggap siya ng tawag mula kay Albert. Ipinaliwanag ni Albert kung ano ang nangyayari, at ang lalaking ito na nagngangalang Simon ay natuwa nang marinig na sila ay tinatawag ng Diyos ng mga biker gang. Sinubukan siyang maliitin muli ng amo ni Simon, ngunit sa pagkakataong ito ay sinuntok niya ito sa mukha ng maraming beses habang umaalis. Sa isang laro ng baseball, naghiyawan ng husto ang mga tagahanga para sa isang manlalarong nagngangalang Amaga. Kaya niyang magtakda ng bagong record para sa mga home run sa kanyang susunod na at-bat, at kilala siya bilang isang whirlwind man. Lumipat siya sa Estados Unidos nang mag-isa noong siya ay 18 at naging isang kilalang manlalaro ng baseball. Nakapagtala siya ng 779 na home run sa loob lamang ng 10 taon, at sigurado ang announcer na ang nakikita niya ngayon ay kaluwalhatian sa larangan. Tumingin-tingin si Amaga sa lahat ng kanyang humahanga na mga tagahanga, ngunit ang totoo ay hindi siya naantig sa alinman sa mga ito. Sa sandaling iyon, sinabihan si Amaga na mayroon siyang tawag mula kay Simon. Si Amaga ang commander ng squad noong araw, kaya formal siyang nakipag-usap kay Lieutenant Simon. Ipinaalam kay Amaga ang nangyayari, kaya agad niyang iniwan ang lahat para sa kanyang tunay na tungkulin. Ang iba pang mga miyembro ay kinontak sa buong mundo, at idineklara nila na sa wakas ay bumabalik na ang ginintoang panahon. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas, ngunit idineklara ni Haruoki na 50,000 sa kanyang mga tauhan ang magtitipon sa susunod na araw. Hindi ka panipaniwala iyon, kaya't napaisip na lamang si Kimura kung ano ang plano nilang gawin. Ipinaliwanag ni Haruoki na ang pagiging baliw ng walang limitasyon ay ang pinakamalaking pangarap ng isang biker gang dahil inaalis nito ang sakit at kawalang sigla ng buhay. Maraming taon na ang nakalilipas, ang kanilang pangarap na mundo ay ninakaw mula sa kanila ng ninja. 100,000 tauhan niya ang matapang na lumaban sa ninja, ngunit 50,000 sa kanila ang nawalan ng buhay. Plano ni Haruoki na buhayin muli ang kanilang pangarap, at nangako siyang magdadala ng kaligtasan sa lahat ng naghihirap na matatanda. Gayun din, upang makaganti sa ninja, siya at ang kanyang mga tauhan ay lalaban sa kanilang sagradong highway. Sa ibang lugar, naisip ni Tanaka kung paano sinabihan ni Hanzo ang ninja na mag-ingat sa mga kalokohan. Doon lang niya napansin si Kimura sa malapit na nakikipag-usap sa kanyang amo sa trabaho. Sa ibang lugar, kumuha ng litrato si Haruoki kasama ang ilan sa kanyang mga tagahanga. Hinahangaan nila siya, ngunit si Haruoki ay may tunay na pag-ibig, at tumangala siya sa langit habang sinasabi sa kanya na hindi niya ito malilimutan. Maya-maya ay nagpakita ang mga tauhan ni Haruoki, at pinipigilan nila ang kanilang mga luha habang binabati ang kanilang amo. Humanga si Haruoki kung paano naging sikat na bituin sa baseball si Amaga, ngunit masaya si Amaga na nakabalik na siya. Kinikilala ni Haruoki na mahirap ang pagiging adulto, kaya lahat sila ay sumang-ayon na ngayong gabi ay magiging bata silang lahat muli. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Tanaka at Kimura si Shoki, at nagpanggap itong kapitbahay ni Tanaka. Nagulat siya nang marinig na may kaibigan si Tanaka, ngunit nakatanggap si Kimura ng isang mahalagang tawag, at humingi siya ng tawad dahil kailangan na niyang umalis agad.
Ipinaliwanag ni Tanaka kay Shoki na si Kimura ang unang naging kaibigan niya, at tiniyak niya rito na may kakaiba sa kanya. Ito ay dahil kanina lang ay nag-uusap sila, at inakala ni Tanaka na nagawa siyang patawanin ni Kimura. Nakakagulat na balita ito para kay Shoki, at napaluha siya. Sinubukan ng lahat ng nakakakilala kay Tanaka na patawanin siya, ngunit lahat sila ay nabigo. Si Kimura ang unang taong gumawa nito, kaya sumang-ayon siya na isa itong mabuting kaibigan. Maganda ang mood ni Shoki matapos marinig ang lahat ng ito, kaya sinabi niya kay Tanaka na dapat silang maghawak kamay ng ilang sandali. Ginawa niya ito, at dahil dito ay napaisip si Shoki tungkol sa kanilang nakaraan. Ayaw ibunyag ni Shoki ang katotohanan, kaya nagpasya siyang dalhin ang kanyang nararamdaman sa libingan. Plano niyang mahalin si Tanaka ng palihim habang buhay, ngunit natutuwa siyang nasiyahan sa kaligayahang mayroon siya ngayon. Nang gabing iyon, nakita natin na nagtipon na ang grupo ng mga biker ni Haruoki. Kinikilala ni Haruoki si Kimura dahil siya lang ang dahilan kung bakit sila nakakuha ng 30,000 kotse. Nangailangan ito ng malaking pera, ngunit sinabi ni Kimura na sulit na makitang muli ang maalamat na grupo ng mga biker sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Nagyosi ang dalawang lalaki, at hinahangad nila ang biyaya ng Diyos sa isa't isa. Sa base ng mga ninja, isang uwak ang nag-alerto sa lahat na ang Taito Highway ay puno ng panganib. Ang mas malala pa, nakita natin na natuklasan ni Shoki ang isang kakilakilabot na sikreto. Nanginag siya ng hindi mapigilan dahil ang katotohanan ay labis na nakakatakot, at may kinalaman ito sa hindi pa nakikitang imahe. Ito ang imaheng kinuha mula sa manli ni Kenshi, at ipinapakita nito ang taong pumaslang kay Kenshi. Ang imahe ay kay Kimura, at agad na nakilala ni Shoki ang mukha nito.